Isa pang mga statements ni ayan. Okay, this is former Justice Marcos can hand over Duterte to ICC. Ex-President dares only propaganda. Kailan to? November 14, 2024, ha? November 14 pa pala to. Okay? Ayan, sabi dito ni Justice Carpio, has the power to hand, ayan na, Associate Justice, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio said President Ferdinand Marcos has the power to hand over ex-President Rodrigo Duterte to the International Court for investigation and trial. Ano pa pala to, mga clear? Hindi pa, November 14 pa eh. Okay, sabi niya, there is an existing Philippine law that gives President a choice if he can prosecute Duterte in local courts or hand him over to the ICC. That law is stand-alone. It does not depend on the Rome Statute. Diba? So, anong pa pala to? Ayan, it also said the local authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Period. Kanote niya. Okay? Yun lang. Yan. Pinakita ko lang sa inyo yung mga statements. Kaya lang kasi hindi kumbidado eh. Diba? Ito pa. Ito si. There is no violation because we have our law. There is no violation because we have that law allowing the government to surrender. And in the case of ICC, they will not inquire how you were brought there. Basta doon ka na, they will proceed with the trial. Okay, singit ko na rin po yung sinasabing dapat ipresenta muna sa local court ang nasasakdal. Yeah, that is in the ICC statute, in the Rome statute, na linagay nila as an obligation of the surrendering state. Pero that applies if you are a member of ICC. Hindi na tayo member eh. Yung sinurrender natin si Duterte, sinurrender ng government si Duterte, we are no longer a member of ICC. So we don't have to comply with that. So ang umiral po dito ay ang RA 951. Yes. There are... Yun lang mga clear. So balik tayo balik tayo dito. Meron pa tayong isang live stream mga clear, pero nagkamali ako ng oras. So let's start there mga 9:20. Ay, 9:20. 10:20 mga ka-clear. Okay. Lapit na. Nagkamali ako yata ng lagyan ng oras. I thought nag-start ako na 9 o'clock. 9:30 pa tayo nag-start. Di pa nga 9:42 eh. Okay, so balikan natin. Ito sinabi rin ni Senate ni SOJ. Actually, sinabi niya rin na hintayin na lang sana eh. Di ba? Kaya lang, pinipilit kasi ni Senator Amy eh. Okay, ito. Sige, dito tayo. Kasi ito po kasi, is a case of first impression. Yes, when you say the case of first impression, ibig sabihin wala pang nagiging anumang ruling. Ang korte. Kumbaga first time magkakaroon ng ganitong sitwasyon at first time magkakaroon ng interpretasyon patungkol dito. Okay? Ito. Ayan. Tignan natin ano lang tayo, meaning, anong sinabi niya. Yan, sabi niya dito, yung case of first impression refers to a legal issue or interpretation that the court has not previously addressed, meaning there's no binding precedent within that jurisdiction. So wala pa. Diba? Ito, Ayan, the case of first impression presents a legal question or issue that is entirely novel to the court, meaning it has never been decided by the court or within its jurisdiction. So, kaya, ayan lang natin muna. Huwag muna tayong mag-judge. Yung gustong palabasin ni SOJ, considering na, ito nga dalawang justices magkaiba ng opinion Diba? Yun. Okay, punta tayo ulit. Sige. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas.
At sa aming pong paningin, ay sinabi po sa batas, Section 17, maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Yun na, di ba? Kaya nga Ayaw paniwalaan ni Senator Manang Amy. Amy, makinig ka kasi sa resource person mo. Kasi, tingnan nyo ha, pag binara niya si si SOJ, sinasabi niya na, pini-explain niya na yung case of first impression. Tapos sabi niya, ano yung kanya-kanya interpretasyon? Ito nga, pinakita ko sa inyo mga ka-clear. 2 former associate justice, isang senior associate justice. Magkaiba sila ng interpretasyon doon sa provision na yun. Kaya nga maski na si Supreme Court Justice, former Supreme Court Justice, Carpio, sinabi niya na hayaan natin ang Supreme Court mag-decide dito. Pero yung, di ba, merong gustong tumbukin dito si Senator Amy. Naman! So, di ba, ang mas maganda kasi dito, mga ka-clear, kung ang tao ay gustong gumawa ng batas, di ba, dapat makinig. Di ba? O, ayan. Hello, Takumi. Hindi ko pa nabati si ano? Sige. Si Angela Gonzaga. Ayan. So, di ba, dapat makinig siya. Huwag sarado yung huwag sarado yung isang tenga. Dapat pareho yung bukas. Huwag sarado yung left brain. Dapat lahat bukas. Kasi para hindi siya nalilito. Kasi lagi niya sinasabi, nalilito ako. Naguguluhan ako. Talagang maguguluhan ka kung ang nadidinig mo doon sa tao na yung tinatanong, yung ayaw mong madinig. Di ba katulad yun? Pwede ba yun? Magkaiba na interpretasyon. Yes. Ayaw nila tanggapin yung sagot. Yun Ganun nangyari yun. na. Pinakita ko sa inyo mga kakli. Di ba? Dalawang Pangiti-ngiti lang si Amy dyan, pero magkaibang nabubuisit interpretasyon na kasi patungkol nga. doon sa Section 17. Tama. Paano isurrender? Tingnan niyo yung ngiti ni Manang Amy, ma'am, sa to. Todo ang ngiti niya, pero nabubuisit siya. Ano pa talagang gusto yung palabasin, ha? Hindi ba? Na hindi ko naintindihan? Yung batas na yan. Tragis. So, therefore, di ba? Parang, hindi pa nga, may kaso nga eh. Exactly. Tama. Guys, sa mga naiwan 172 viewers, baka naman guys, no, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Like and subscribe tayo. Ilan ang like natin, mga kakabsat? 165 likers, 165 viewers. Oy, tabla. Sa mga di pa nagla-like dyan, like po tayo. Walang bayad yan. Tuloy. May kaso, di ba? Sige, tuloy. Sige, Ang ganda ng tuloy. ngiti ni ano. Kaya Pero, nga. kayo na magbasa kung anong ngiti ang meron si Senator Amy. Yun nga, to. Nababasa ko na eh. Ng chairperson, ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Kayo- Di ba? Tama. Yung chairman, iba ang interpretasyon. Ang DOJ, iba na yung interpretasyon. Ang iba rin po, ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Tama. Oo, di ba? Tama yun. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po. Hindi, nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kung Kasi ano ho ito, talagang- case of first impression ma'am, Madam Chair. This is a case of first impression. Pero Ah. naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? Ay, nako, Madam Amy. Ine-explain na nga po yung case of first impression. Sabi nga natin kung iba-iba, sabi ko sana nga maraming eksperto ang kunin para hindi siya naguguluhan. Di ba mga ka-clear, dapat maraming, iba-iba kasi interpretasyon eh. Di ba, iba rin yung interpretasyon ni Attorney Medina. Di ba? Ayan, basta Duterte support saradong utak, sabi ni Joey Tolentino. Okay? Tuloy. With an ICC warrant. Pagtay tayo And, dyan. sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya nga, di ba? Sabi ko nga, iba yung interpretasyon ni Justice Carpio, iba si Justice Ascuna, iba si Attorney Butuyan, iba si Attorney Medina. Hanggat hindi talaga ito nabibigyan ng final na interpretasyon ng court sa isang case, iba-iba. Iba-iba. Di ba?
Kaya sana, makinig lang muna si Senator Amy. Huwag muna magkaroon ng parang conclusion. Kasi sa akin, nakikita ko, nagko-conclude na siya agad. For me, parang napaka-negatibo sa pag-interpret na ginawa ng SOJ. Di ba? Oo. Ano sabi ni Marcus? Okay. The two ex-SC justices differ in the interpretation. That's why Supreme Court should not be called Supreme at all. At ba? That's why Supreme Court should be called. Hindi naman. Bakit? No. Ito naman kasi ex-justices Ano naman sa kanila? Interpretation lang naman sa kanila. Pero syempre, pag nandoon sila, pag Supreme Court justices na, doon sila, yun na. Meron ng, meron ng official interpretation, kumbaga. Magiging parte na yan, ng decision ay magiging part of the law of the land. Yan, pagka nagkaroon ng decision. Pero syempre, kapag former Supreme Court justices ka, pero nagbibigay ka ng sarili mong interpretation, syempre, hindi naman yung binding sa lahat. Okay? Pero, at sabi ko nga, tandaan natin, pareho ng level, parehong dating Supreme Court justices, magkaiba na interpretasyon, so hintayin na lang natin, di ba? Yun naman ang pinapaunawa ni SOJ, ni SOJ. Kay Senator Amy, di ba? Hindi kayo pare-pare mananalo talaga diyan. Kaya hindi ko masyado naintindihan. Yan nga. Di mo talaga yan maiintindihan kasi may pending na issue sa Supreme Court. Sa mga issues na ito, di ba? Lagi na lang hindi niya naiintindihan. Kasi sabi ko nga, kulang konti Konti yung kinukuha mo mga experts, dalawa lang. Diba? Yun. Maguguluhan ka talaga dyan. Diba, Kim? Walang quorum, but why are they citing? Ang kasama pa niya, si Bato, tsaka si Robin. Wala bang quorum? Meron yata kasi nandyan nando si Bato, Si Robin, saka si Bongo. Kim. Yeah, thank you Kim. puro I miss mga wearing red and not green. By DDS allied senators. the way. Yes, Nelson Copina. Thank you, Kim. Yes, star. Salamat. So, sabi ni Makacoder, I can simply ask the president during family dinner so we can finally put an end to this nonsense and move on. Yes, totoo yan. Totoo yan. If her only purpose la talaga is to make a law, ba? Sabi ko nga, pwede naman siya mag-investigate nang hindi na dadaan sa hearing na ganito. Total, marami na siya nakakausap. Usap lang siya ng mga eksperto sa mga batas. Diba? Yun lang. Kaya lang kasi may nadinig ako dito kanina, tama ba yung nadinig ko? Na kaya din sila nag-hearing ay para ma-prevent na ang ganitong klaseng aksyon. So, ibig bang sabihin, totoo ba yung mga kasi hindi ko talaga napakinggan. Nung in-interview lang ko kanina ni Miss Amy Pamintuan, yun yung sinabi niya. So, sabi ko, does it mean ba na kaya siya nagpa-hearing dahil meron siyang gustong protection ng tao? The likes of Senator Bato and others? Instead of just making a law? Instead of just inquiry in aid of legislation? Meron bang ganun siya namutawi sa bibig niya na kaya tayo nag-hearing ay para maiwasan na itong ganito? Hindi pa nga sinasabi ng Supreme Court kung tama o mali. Di ba? Kasi nga, ayaw niya yung mga narinig ito sabi ni Addictus Rex. Para yung next na uliin, siguradong madadala sa ospital muna. Ouch! Di ba? Nagpaprotekta ba siya? Yun lang naman tanong ko. Yun din ang tanong ko kanina kay Miss Amy Pamintuan. Ibig ba sabihin, kaya din siya nag-hearing para maproteksyonan yung iba pa kung magkakaroon man ng warrant of arrest, may issuean? Alam na natin kung sino susunod dyan. To prevent the same scenario? Diba? To prevent the happening of the same scenario. Ganun ba yung dating? Lord Glenn, hello. Thank you. Share naman daw. Share, like, and subscribe na rin po. MCO5, ayan. Yusek, may sinabi siya na gano'n. See? Actually, hanapin ko to, papanoorin ko to sa isang buo.
So, di ba, sa akin, kung namutawi sa bibig yun ni Senator Amy, ibig Mutawi. sabihin ba, Nanggaling? kaya niya to ginagawa para maisa publiko ang naging strategy, naging operasyon ng gobyerno in compliance with RA 9851, at kung mapapakita ito at in a way magiging negatibo sa taong bayan yung paano niya ito i-handle yung hearing, ay para maiwasang mangyari ito ulit, kasi may darating pa mga warrant eh. Di umano kasi perpetrator pa lang si dating Pangulong Duterte. So meron pang iba. So yun ba yung purpose? Yung mga na-retracted, mga Diba? binura. So ano yun? Pero darating din lang. Lumalabas ba yung totoo na Agoy. reason? I'm just asking kung nasabi niya yon, di ba? Kasi dapat ang purpose nandito dapat in aid of Mhm. legislation eh. Mhm. No? Di ba? Ayan. Sabi ni Ed Morales, I may assume that she's correct. Pero dapat, dali na yan sa SC. Diba? Sige, tapusin na nga natin itong parte na to. Dahil pati yung Yusek Castro sabi, Ay, Attorney Claire, binanggit ka pala. Di ba ng Amy? Ulitin nga natin yun, Yusek Castro. Diba? Ay, Sige, go. tapusin na nga natin itong parte na to. Dahil pati yung Yusek Castro sabi, Ay, ako ang naman. bayan daw hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. Hindi ko ito nadinig! Ngayon, nasanggit pa na yung pangalan ko. Sorry pa. Hindi ko ito nadinig. Ngayon ko na ito. Kasi sabi ko, ang huli ko nadinig dito, yung case of first impression. Sige, go, attorney. Hindi ko alam na dito pala yung pangalan ko. Wala talaga ako. Well, anyway, ganito naman yan. Senator Amy, binanggit mo pala yung pangalan ko. Kasi magpapaliwanag ako. Okay, go. Ayan, Na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil Oh, yeah. pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. naman, Senator Amy, kanino niyo po ba yan napakinggan? Sa DDS. Pasensya na po, with all due respect, Senator Amy, hindi po yan yung sinabi ko. Mga kaklir, tandaan natin, naging issue to. Kay Malutikia. Ibig sabihin, Attorney Claire, fake news si Senator. Fake news ka, Senator. Hindi ko sinabi yan. Parang gano'n din kay Malutikia, no? Fake news ka, Malutikia. Hindi ganyan ang pagkasabi ko. Ala, isa pa nga. Respect, Senator Amy, hindi po yan yung sinabi ko. Hmm. Mga kaklir, tandaan natin, naging Okay, go. issue to. Kay Malutikia. Malutikia. Na hindi ko daw ginalang ang Pangulo dahil hindi ko daw, ang sabi ko daw ay hindi natatanggapin ng gobyerno ang Pangulo regarding sa interim release. Diba? Unang-una, napaka-hypothetical niyan. Diba? Pangalawa, mga kaklir, tandaan natin, pinakita ko sa inyo kung ano sinabi ko dito. Ang sinabi ko, kapag yan po ba, ulitin ko na lang, baka yung iba dito bago Kapag yan po ba, Patanong. ang pag-uusapan natin, ibig sabihin ba, nire-recognize na natin ang jurisdiction ng ICC? Which is hindi tayo At kung member. nire-recognize ba natin ang jurisdiction ng ICC, pati lahat ba ng orders ng ICC, kasama yung pag-freeze ng assets? Kung may order man ng ICC, pag-freeze ng assets ng mga Duterte, ay susundin din natin? Yun po ang sinabi ko. Wala po ako sinabing hindi tatanggapin. Ang sinabi ko lang, sa panahon ngayon, hindi natin nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Maliwanag yun, sinabi ko. Pero hindi ko sinabi na hindi tatanggapin ang Pangulo pag pinalaya. So, Senator Amy, mukhang na biktima ka ng fake news. Hindi ko alam. Ayan na nga, sabi ko na nga po eh. Oh, Senator Amy, nabiktima ka ba ng fake news na mga garapata? Ay, nako, pag naniwala ka kay Malutikia,
Naniwala ka sa mga garapata. Naku po! O yan, coming from Attorney Claire, sinagot ka na niya. Okay, pasok. Oh, Senator Amy, mukhang na biktima ka ng fake news. Hmm. Pero hindi ko alam, ngayon ko lang ito nadinig. Talaga, nagulat ako. Akala ko, sabi ko, tapusin ko na, hindi ko pa. Eh di sana pala, iba yung title ko dito, hindi ito si, di ba? Dapat pala, pinutol ko na lang to dito para separate yung explanation ko kasi naiba na doon sa una kong topic eh. Well, anyway, nandiyan na yan, mga kaklira. Pero tandaan natin, nako, Senator Amy, hindi po yan ang sinabi ko. Sana po makita nyo po, mapanood nyo mabuti yung sinabi ko sa press briefing para hindi po kayo nang bibiktima ng fake news. Dahil Naku tuloy, po. baka po nakinig kayo doon sa ibang mga nagte-take up niya na sinabi ko daw na hindi tatanggapin. Sino ako, mga kaklir? Sino ako? Yusek? Hindi ko tatanggapin ng Pangulo pagka pinalaya? Meron ba akong power nun? Di ba? Meron ba akong power nun, mga kaklir? Nagulat ako, dito pala siya. Ay. Well, anyway, basta ang sabi ko lang, Senator Amy, sana po mapakinggan nyo po at mapanood nyo po yung press briefing. Hindi po yan Oh ang my sinabi. God. Sinabi ko, tatanggapin din ba natin at gagawin din natin ang lahat ng order ng ICC, pati yung pag-freeze ng assets ng mga Duterte? Hindi pwede kasing isa lang ang issue. Dapat lahat yan. Mabubuksan yan. Yun ang maliwanag kong sagot. Sana po maliwanagan si Senator Amy dahil baka naguguluhan na naman po siya. Senator, nagugulon. Why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Iba yan eh? talaga yan. Yung Warrant administrative over the or individual. jurisdiction. It's an ICC warrant. Kahit palayain ng ICC. So why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Iba yan eh? talaga yan. Yung Warrant administrative over or the individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Na isa warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, UNLE, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako. Bakit tayo din, Rani? Ito naman, mga clear, tapusin na natin dito. Meron na, marami na naipon na kaalaman si Senator Amy. Siya na yung nakikipagdebate sa resource person niya. Hindi Mismo. na to tanungan. Hindi na Nakikipagdebate na siya sa kanyang kaalaman at sa kaalaman ni SOJ at sa ibang mga resource persons dito. Diba si Clisa Sengdotera? Sweet day. Tama. Kung ito, what to expect kay Maluti Kaya, sabi niya, kumukulo. Ay, ganun ba? Wag naman. Wag naman kumulo. Okay? So, kung marami na siyang alam at nakikipagdebate na siya at marami na siyang alam about administrative arrest, about judicial arrest, Maggawa na siya ng batas. hindi ba sapat na nga po yun para makagawa siya ng batas? Yun, Kung tama. ang purpose niya lang ay talaga, Aid for ang legislation. inquiry nito ay in Yes. aid of legislation, Tama. not for anything else. Not for Hindi ba, Apple G, pwede ka bang maging resource speaker dyan? Naku, Ano yun? ikaw Ano naman, yun? Apple G, ikaw naman, gusto mo pa akong patawag? Wag naman. Ikaw naman. Wag naman. Thank you, Apple G. Diba? So, mga krimen pa isang topic, it's Robin. Okay, wait lang. Salamat na, Attorney. Actually, hindi pa tapos tong live ni Attorney Claire, pero may next topic na siya. Pero, ayan guys, tapusin natin dito sa statement dito ni Madam Amy. Tapusin natin sa statement ni Madam Amy. Pakita ko lang to, guys. Pakita ko lang to, saglit. Harry Roque. Ito. Oh, may statement siya. Ito yung sinabi ko kanina, 25 minutes ang lumipas. Ito, mga kapsat. Ewan ko, baka iyak mga garapata dito, malamang. Sabi ni Senator Amy dito, mga kapsat. Statement of Senator. Senior. Sabagay, senior naman na siya. Amy Marcos. On the release of Ambassador Marcos Lacanlao. Aba, no? So, nirelease pala siya. Na-contempt siya, pero nirelease din. Okay, Ambassador Marcos Lacanlao has now been released.
despite being cited in contempt, sinight in contempt ni Bato de la Rosa for lying and giving misleading statements daw on the arrest of the former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order. Patay kayo. Paano kasi hindi ko papayagan na gamitin niyo yung Senado ng iilan, iilan sa inyo. Di ba sinabi ni Senator Chis yun? Na papabor? Especially yung nagpasay siya ng subpina, di ba? Ang dami niyang pinasumpina dyan, pero hindi rin pinirmahan ni Chis Escudero. Just like he refused to sign the subpoenas. O tama, ito nga. This time, he went even further. In order daw niya napakawalan itong sila Canilao in despite of Ambassador's blatant and repeated lies daw. Talaga naman. Kasi para sa inyo, pag hindi nyo gusto yung sagot, ayun lang, di ba? Senate Committee on Foreign Relations. This isn't just disappointing. Di lang daw sila nadidisya. This is dangerous, sabi ni Manang Aimee. When Senate authority is ignored, this openly, what's the point of investigation? Tama. Ano pa yung point? Ba't kasi nag-investigate ka pa? Ano pa bang gusto mong patunayan? Tandaan mo, kulelat ka sa survey ngayon. Say goodbye to your ambition na makabalik pag ganyan. What's the point of the truth? Anong truth? Kasi ang truth, yung sa inyo lang, yung gusto nyo paniwalaan. Diba? We're setting terrible precedent and it won't be the last. Oh, yan guys. Yan yung statement ni Manang Aimee, mga kabsat. Naku po. Siya. Well, kinontra na naman ni Chis Escudero. Hindi niya pinirmahan yung contempt order na ginawa napag-contempt ni Bato de la Rosa at pinayagan ni Amy Marcos. Hindi pinirmahan ni Senate President. So, uwi. Wala, pahiya na naman sila. Diba? So, yun nga, tama dito. Sabi dito, what's the point of investigation? Ano pa bang point? Itigil mo na kasi. 'Di ba? Itigil mo na. Nako po, ano pang gusto mong patunayan? Gusto mo ba kampihan ka ng mga supporter ni Digong sa ginagawa mo? I doubt. Hindi nga sila, nako po, ang dami sa kanila, ayaw din nila sa iyo. Nako po. 'Di ba? Shout out Esther Gutierrez, Carl Alejo, pati si Attorney Claire. Ang makapagsukupan ni Aimee, ewan ko lang kung saan mangangapan ang itatanong niyan kay Attorney. Kaya nga, Carl Alejo. Siya, mga kabsat. So, yan yung update, mga kabsat, from Manang Aimee. Siya, tuloy natin to, mga kabsat. Balik tayo kay Attorney Claire.